Okay, maganda nga po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa WOW Action Balita. No? Maganda nga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nanonood at nakikinig ngayon sa programang WOW Action Balita, maganda nga po sa inyong lahat. Ano? At syempre, mamaya po ay tatalakayin po natin yung lahat ng reklamong nakakarating po sa atin tungkol po doon sa bentahan ng lupa na dati na pong nabili ng dating mayor ng Parañaque, ngayon ay ibinebenta na namang muli. No? Bentahan dito, bentahan doon. Grabe, talaga naman talamak po yung corruption dyan sa may Parañaque. No? Hindi matapos-tapos po yung paghahasik nila ng lagim. Sapagkat kung makikita nyo po, lahat ng proyekto ni Mayor Bernabe dyan sa may Parañaque, gusto po nila ay kamin po nila. Ano? At yan po yung ating nagiging problema sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa programa po natin. Ito po yung ating gustong maiparating. Ano? Ang nasabing summary billing na nasa akin, ano, nahawak ko yung mga dokumento, no? Ito po yung mga dokumento, ha? Ito po yung dokumento ng Parañaque, ha? Ay may takip yung mukha ko eh. At sa Parañaque. At ito ay makikita po natin na yung lupa diyan sa may nasabing Libo, ha? Santo Niño, Parañaque, lahat po na naging proyekto ng nasabing baguhang barangay captain, ha, ay grabe. Talagang ang isang ang halaga po ng urinal, no, yung male urinal na ating pong pinicturan noong mga nakaraang araw ay 90,000 ang bawat isa, no? At yung waiting shed, na ating pinicturan, yung 50 meters po ang haba, hanggang sa kasalukuyan, bayad na di umano itong mga ito. Pero hindi pa po tapos. No? 2014 pa po yan binayaran. At hawak ko po ang lahat ng dokumento na magpapatunay na ito ay binayaran na po ng City Hall ng Parañaque. No? Ang pinagtataka lamang po natin, bakit yung lahat ng binayaran po ng Parañaque ng City Hall, bakit ito ay patuloy na namamayagpag at hindi po yata kine-question ng COA, no? Sapagkat ang dapat pagka naningil po sila, kumpleto na po, no? Kumpleto na po sana at wala na po yung mga additional na yan na kung makikita po ninyo sa akin pong palagay, bagamat hindi po ako tiga COA, ay bakit mayroon pang additional? Hindi po ako tiga COA, pero ang atin pong gustong maiparating sa Ombudsman at saka sa COA na mag-imbestiga po sila dyan sa may Parañaque. Yung mga anomalya po ng Parañaque at nung barangay captain ay atin pong ina-attention. Ito pa. Reklamo rin po ito. Tungkol po doon sa inilipat na po ito nung panahon ni Mayor Bernabe, pagkatapos ngayon ay bumalik doon sa may Libo. Ito po ang sulat nila, no? From Sally Gomez, President, date March 11, 2015. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sally de Gomez na tumatayong presidente ng aming asosasyon o Pascor Drive Riverside Santo Niño Neighborhood Association ay may nais na idulog sa inyong tanggapan tungkol po sa aming kapitan. Banggitin ko na rin po yung pangalan, Janico. Kami po ay lumapit sa kanya tungkol po sa bakanting lote na pansamantala naming paglilipatan sa dahilan po ang ilog na kung saan nakatira ang aming mga bahay ay kailangan ng linisin. Lumapit po kami sa kanya ang bakanting lote kasi po ang iba na kumukuha ng housing project sa 13 Martires ay may nagsibalikan po ulit at nakatira dito sa bakanting lote. Ang sagot po niya sa amin, huwag na ninyo silang pakialaman dahil nakiusap sila na ang hanap buhay nila ay nandito sa Parañaque.
bahay na lang ninyo ang pakialaman ninyo, na halos alam ni na kapitan na bawal na sila magbalikan dahil nakakuha na sila ng housing project sa 13 Martires. Kaya ang pagbabaliwala po niya sa amin ay lumapit na po kami sa inyo. Ang nais lang po namin ay mapaalis sila dito sa marami. Dito sila. No, maraming salamat po. God bless po sa inyo. Gumagalang Sally Gomez. Oh, grabe ka ha, Kap. Naiano na po yan, nabigyan na po ng award at na-relocate na po sila sa 13 Martires. Bakit pinapayagan mo pang bumalik dyan sa may Libo? Ha? Sa may River Drive, Riverside, Santo Niño, Parañaque. At bakit yung mga tao na nangangailangan ay ayaw po ninyong pakinggan? Oh, sobra-sobra po ha. Sobra-sobra po yung inyong ginagawang pagmamalupit sa inyong mga nasasakupan. Pangalawa, yung reklamo po tungkol doon sa overpricing. Nakita nyo, ha? Ngayon ay nagkakagulo po doon sa may Makati dahil dyan sa overpricing. No? Ay sino ba ngayon ang chairman ng ombudsman? At saka si itong nasabing chairman din ng COA. Oh, ina-attention po natin ang lahat po na 'yan, ano? Sapagkat kung doon sa Makati na aksyonan po yung nasabing overpricing ni Mayor Binay, dito naman po sa Parañaque, inyo pong pagtuunan ng pansin, no? Ang nasabing corruption dito sa City Hall ng Parañaque. Hindi po tayo yung sinasabi natin na ang gusto lamang po natin ay linawin. No? Kagaya ng 2 basketball court na kanyang ipinagawa. 2 milyon ang bawat isa. Gayong may hindi naman pag-aari ng barangay yung nasabing basketball court na yan na nandito rin po sa may Libo. Yung isa, bayad na, wala pang bubong. Naglalaro yung mga tao, wala pong bubong. Yan po ba yung 2 milyon na binayaran ng taong bayan dyan sa may barangay Santo Niño? Grabe ka. Lintik na kapitan to. Sana tamaan na kayo ng mga kidlat. Ha? Sana dapat sa inyo doon mapunta sa mga abusayap. No? At nang sa ganun maputulan na yung inyong mga kalokohan sa may Parañaque. At bakit itong nasabing si Mayor Edwin Olivares ay ina-attention din po natin, sana maimbestigahan po niya yung kanyang barangay captain dyan sa Santo Niño. Bakit? Patuloy po itong mga nangyayari po rito na overpricing. 90,000 urinal lamang ang sukat po niyan 1 metro lang, tapos 1 yero, o ipagpalagay na natin 2 yero kasing kapal na ng mukha mo. Magkano po ba ang halaga ng 1 yero? Pagpalagay mo ng ginto, hindi naman siguro aabot ng 90,000 ang isa niyan. Pagkatapos 2, magkano na ang naging pitsa-pitsa natin, yung tongpats, no? Nagaling sa taong bayan. Ito po yung sinasabi natin na kailangan po natin ang lahat po ng korupsyon dito sa Pilipinas hindi maubos-ubos, no? Dapat lahat sila makulong, mabitay, no? Okay. Ernie, maganda nga po sa iyo habang nagagalit ako buti pumasok ka. Ernie, maganda nga po sa iyo. Nawala si Ernie. Okay, at ayan, Ernie, maganda nga po sa iyo. Okay, at okay, maganda nga po sa iyo, Ernie. Magandang hapon, kapatid Eddie Rosales.
ito na naman, nagbigay daan yung ating programa Wawaksang Balita Kakampi, no? Oo. Dahil kahapon ay tayo ay naglibot dito sa lungsod ng Maynila. Meron tayong isang kapatid na Pilipino-Muslim. Okay. Kanyang hinahanap yung kanyang kapatid na nagngangalang alias Asgar Sultan. Okay, okay. Ito ay ayon sa kanya ay nawawala ito pang 5 araw na ngayon. O yung... Dito sa lugar ng Barangay 307 ito, Dindidak Quiapo. Meron siyang contact number dito, kapatid na Eddie Rosales. Okay, sana na ipadala mo rito yung pa-email mo na lang. Oo. Pa-email mo. Pero may number dito, 0947 Okay. 638 Okay. 8340. Meron yatang konting kapisana nito. Okay. At ito ay nasa edad na 34 years old. Okay, ano ang itsura nito? Babae, lalaki? Lalaki to, lalaki. Okay, ano ang itsura? At ang kapatid nito ay nagtitinda sa Quiapo, sa Binida. Okay. Pero ilalaman niya sa nilalapit sa atin. Kasama ko nga si kapatid na Eddie Buwan. Okay. At sunod-sunod ang sinasagawa ng panguhuli sa droga. Okay, droga. Okay, tama yan, tama yan. Okay. Itong droga nga, dahilan na rin sa maraming nagre-reklamo tulad ng pinorward context sa'yo, isang matanda itong luhaan na lumapit sa akin. Okay. Pero ayaw niyang pabanggit ang kanyang pangalan. Ang iniisip niya, bakit daw gano'n sa kabila ng mga inihalan ng pamayanan, wag naman magdaramdam yung ating mga barangay chairman o chairwoman, Oo. bakit hindi masiwata ito? Alam mo, yan kaya hindi masawata yan dahil doon sa mga politiko natin na siyang nagbibigay ng proteksyon dyan sa mga talamak na bentahan ng drugs. Maging ang ating mga opisyal ng PNP, lahat ng ating mga opisyal sa ating pamahalaan ay halos karamihan po dyan sa mga lintik na yan ay siyang nagiging protektor kung bakit nagiging talamak po ang bentahan ng droga. Kaya hindi po yan masawata. Maging yung kanilang mga tauhan ay nagtataka kung bakit yan ay hindi masawata hanggang sa kasalukuyan. Tama ka dyan, kapatid na Eddie Rosales, dahil nga dito, nais ko lang bigyan ng daan ng pasasalamat itong tanggapan ng Station Anti-Illegal Drugs sa pangunguna nga nitong si Michael Garcia. Okay. Ito yung kaibigan natin, pinakikita nga niya sa akin yung mga inventory system na kung saan ay talagang proof, there is strong evidence, matibay ang ebidensya na talagang rampant yung mga tinatawag na shabu na to. Tama yan, tama yan. Sabihin mo sa kanya, ubusin lahat yung mga tarantadong nagbebenta ng shabu dyan sa Maynila. Hindi lamang dito sa area ng Quiapo, Diyan sa Tondo, meron din. At ito nga, isa sa na-meet ko rito na kaharap ko, nakadopalad ko, si Michael Garcia, si Major Michael Garcia. Okay, at kausapin natin, interviewin natin. Ganyan sana yung magagaling ng ating mga opisyal ng pamahalaan. Medyo marami lang inaasikaso ito, kapatid na Eddie Rosales. Dahil pinakita niya sa akin yung mga sunod-sunod na operations na gawa. Ganon din itong si Major Alden Lee Panganiban. Okay, si Panganiban. Sa Barbosa naman yan, yung PCP Block. Sige, sige. At interviewin natin kung makukuha mo. Sige, pipilitin natin kung sakasakali. I'll get in touch with you. At nais lang natin bigyan ng daan. At pinupuntok nga kahapon, medyo kinakalma at ako to si kapatid na Eddie Buwan. Na may kaugnayan naman ito sa organized vending project. Wow. Dahil nga kasi, merong may ginuguhitan dito sa gitna ng karasada sa Carriedo. You're going to pay the amount of 40 pesos. Wow, bakit? Magbabayad ka ng 40 pesos para sa isang guhit lamang? Pero may ticket ito. May ticket. May ticket. Ang problema dito, yung departamento na nagpapatupad dito, kapag pinapalis yung tao, wala lang katwirang umalma. Ganon. Kaya malalaman mo ang sistema dito kay Eddie Buwan, dahil ayoko siyang panghimasukan, sinabi ko nga sa kanya na daanin mo sa legality. Kausapin natin yung mismong organizer nito. Kaya ako napatawag at napakahalaga nito, yung mga tamang taong dapat talagang papurihan ay papupurihan natin. Tulad nga na sinasabi, pagkatama ay talagang papurihin mo yung programa natin. Pero kapag walang hiya, hindi natin pinupuri yan.
Isa pang puputusin ko rito, mayroong ang ginawang text si Brother Eddie. Okay. Kaso ibatinog ko naman sa kanya nitong text, ayoko na lang rito sa ere. Oo. Dahil nga kasi siya nakakaalam kung ano sinabi sa kanya, mas malakas daw yung pabulong sa pasigaw eh. Dahil sumisigaw ka, kapatid na Eddie, Rosales, hindi ka nadidinig. Oo, ganon? Pero pagka binulong mo, mag-i-style ka nga lang kabubulong. Oo. Mas malakas ang papulong sa pasigaw. Yan, oo. Para bang sinasabi madalas ni Eddie po, ng aking kapatid na hindi ko dinig. Oo. Kita ko naman. Kanina medyo maganda na ngayon ang tendency mo dahil mukhang galit na galit ka, kapatid na Eddie Rosales. Paano ba naman na hindi ako magagalit? Panay corruption ang lumalabas dito sa Parañaque. No, hawak ko lahat ng mga dokumento, ay mayroon na silang pinaglipatan sa 13 Martires, nabigyan na sila ng lupa roon at nabayaran sila. Pagkatapos kinukonsinti ng barangay captain dito sa Parañaque na bumalik uli rito dahil nandito raw yung kanilang mga trabaho. Ang problema nga, yung mga taong binabalikan po nila rito, siya naman ang nagrereklamo, bakit hindi sila mabigyan at mapagtuunan ng pansin ni Johnny ko, yung barangay captain dito sa may Santo Niño, Parañaque. Gayong yung mga tao na binayaran na po ng NHA o ng munisipyo para i-relocate doon sa 13 Martires ay bumalik uli rito at siya pa ang tinutulungan niya. O paano hindi ka ma-high blood sa mga ito? Ayan na nga katulad nga, malinaw naman ang mensahe ng ilan nating mga kababaeng law-abiding citizens na sinasabi nga nila na ang paglilingkod sa pamayanan ay isa po namang malaking pananagutan po yan. Correct. Malaking pananagutan po yan. Ito pa ang isa. Meron tayong ama ng barangay, hindi naman natin nilalat o chairwoman. Bakit nga hindi sila magsagawa ng mga surprise visit sa bawat iskinita? Lagyan na lang natin ang pamagat, kapatid na Eddie Rosales. Napakalaga ng programa nating Wawak sa Balita Kakampi, no? Correct. Yung bisita iskinita. Correct. Makikita mo, malalargabista mo lahat yung mga milagrong nagaganap dyan sa paligid-ligid na ginagawang entrance yung kanilang pamamahay kung magkamisa sa halagang 20 pesos at gumamit ng droga. Yan yung sinasabi natin na ang karamihan ng ating mga opisyal ng ating pamahalaan, barangay captain, pulisman yan, opisyal man yan, mayor man yan, governor man yan, parang nagbubulag-bulagan sila kapag ka mayroong ganyan. Ito pa isa, yung mga jeepney driver na bumabiyahe ng Divisoria, kaya po, umaalma sila dahil dito sa mga bata, nakakuha ko ng isang papel dito, ang nakalagay dito, kuya, ate, barya lang. Ang edad dito ay 10 taong gulang, 12 pataas, tumahan kasi ito sa jeep, na basta na lang kakalawit. Isang beses nakita ko mayroong batang sumadsad, hindi na tinam ng driver. Ngayon, paano mo habulin pa nakalayo na? Tinatawagan natin ang pansin din itong Rehabilitation Action Center na RAC na sinasabi, na sana magkaroon ng mobilization sa mga batang ito. Alam mo yung RAC na yan, ay pangalan pa lang, wala nang kakwenta-kwenta. Na nga nakakapagtaka, bakit laganap ang mga batang gala na wala akong makita man lang isang tauhan o ilang tauhan na nagsasagawa ng mobilization para damputin yung mga bata, kalingain at tawagin yung mga magulang nito. Paano nilang gagawin yon? Gayong kabuti-buti at wala silang trabaho, number 1. Pangalawa, kumikita sila. Lahat ng kanilang mga proyekto, binibigyan ng gobyerno yan. Lahat ng mga allowance, maging yung mga kabataan na yan, ay may budget yan para sa ating pamahalaan. Kaya nga sila ay namamayagpag yan, pinababayaan nila para kapag mayroong sumisita, nagkakaroon pa rin sila ng... Eto nga nangyayari, pag panig ng bata, kakanta yung bata, aawit, magigiliw yung mga pasahero. Bibigyan ngayon ng halagang 20 na awa. Pero ang ibig ko naman sabihin, wrong teaching siguro itong ganitong sistema ng ilang magulang. Kasi dahil napahamakan ang tinutahak rito. Alam mo kung bakit? Dapat hindi yung kinukonsinti ng ating mga kasamahan o mga naghahanap buhay sa kalsada. Alam mo kung bakit? Nagiging talamak na yan at ginagamit yan ng mga sindikato, yung mga kabataan na yan.
Kasi yung isang nakilala ko, maputol kita, kapatid Edo Rosales. Nakilala ko, bata pa, malaki na ngayon. Oo. Sumasabit na sa mga snatching Oo, talagang totoo yan. Kasi nga, sa susunod dito, hawak na ng armas. Oo, kasalanan yan nung gumawa ng batas na ang edad na 14 hanggang 16 ay hindi pwedeng sampahan ng kaso. Ayan na nga. Dahil lang panghuli kong panguulat na ito, nananawagan tayo sa mga inihalan ng pamayanan ng kapatid ni Edo Rosales, ito mga barangay chairman, chairwoman, na sana naman ay magsagawa sila ng mensahe nga sinasabi natin na bisita is kirita. Correct. Andiyan lang kasi lahat ang mga pagkakalat ng lagim Oo. May mga runner yan. Ang mabigat yan, ang matindi dyan, pagka nahuli, may abogado pa yan. Oo. Mabilis may mga lawyer Nagtataka ko, sa kumukuha ng pera? Siyempre, meron silang financer Pero ako humahanga sa isang piskalya dito sa Manila City Hall, si Piskal Concepcion. Bakit? Napakagaling talagang mag-imbestigan yan. Talaga naman nasa legalidad na sistema. Kaya binabati natin yan, si Piskal Concepcion. Ayan, maganda yan. Sa City Hall. Oo. At saka yung kanilang presiding judge nga. Pagka ganyan, yung magagaling na piskal o judge at saka yung ating mga kapulisan, yan ang pinupuri natin. Ito po to si Major Galiora ng Blooming Treat. Dito naman sa May Barbosa, itong si Major Alden Lee Pangaliban. At sa Station 3, si Major Michael Garcia. Take note ang mga pangalan dahil yan ang madalas sumagupa between life and death. Recorded yan, recorded. Kahit na yang ibinabalita mo, mamaya ay pwede nilang reviewin at panoorin at pakinggan. Pero hanggang dito lang muna, kapatid Edo Rosales, sa pamamagitan na naman ng ating programa Wawaksong Balita Kakampi, ay naisigaw natin, ay parating natin sa tamang kinaukulan niya, yung mga dapat talagang papurihan at bigyan ng mga promosyon dahil tinataya nila yung kanilang buhay. Lalo na pagdating sa droga. Samantala, dito muna sa aking kilalalagyan para sa Wawaksong Balita Kakampi. Ito po naman ang inyong lingkod, Ernie Buwan, reporting. Maraming salamat kapatid na Ernie Buwan. At yan po yung ating investigative reporter sa WPD, no? At yan po yung na-encounter po nila, yung sinasabing bisita iskinita ang gusto pong iparating ng ating reporter sa ating mga opisyal ng ating pamahalaan. Kagaya nga po na sinasabi po natin, yaan ay isa sa pinaka-importante na kapag kayaan ay nakita nila, dapat aksyonan po naman nila. Purihin natin itong nasabing si Fire Chief Leher Barrios, nasa kustodya niya ngayon ng Taguig City Fire Station Investigation and Intelligence Section ang di umano'y arson suspect sa naganap na sunog sa Barangay Ususan, lungsod ng Taguig noong ika-7 ng Marso ngayong taon. Napag-alaman ng ni Fire Chief Barrios na ang suspect ay si Nemesio Blair Jr. nasa hustong gulang at nakatira sa Block 251 Lot 30 number 58 Arnay Hansel, Barangay Ususan, Taguig City. Ayon sa mga nagrereklamo, sadya raw na sinunog ng nasabing suspek ang kanyang sariling bahay na naging dahilan na madamay ang ari-arian ng mga complainant. Napag-alaman natin kay Fire Senior Inspector Leher Barrios, hepe ng Investigation and Intelligence Section ng Taguig City Fire Station, nasa kasalukuyan ay nasa kustodya niya ang suspect at na-inquest na sa Taguig Prosecutor Office. Ika-9 ng Marso 2015 at naghihintay na lamang ng resolution galing sa nasabing tanggapan. Mabuhay ka, Fire Senior Inspector Leher Barrios, ang Chief ng Investigation and Intelligence Section ng Taguig City Fire Station. Mabuhay ka, sir.
At ganyan sana lahat ng mga tiga Bureau of Fire Protection, ano? At ito po, ingat po kayo dito dahil napag-alaman pa rin po niya na ang nasabing suspect ay dating ex-convict, no? Ayan po ang picture niya. Medyo ilapit mo nga ng kaunti para makita, no? At ito po yung picture niya. Ayan. Ha? Yan po yung picture ng nasabing suspect na nasa kustodya ng Bureau of Fire Protection ng Taguig. Okay. At yan po, no? Hawak-hawak po natin yan sapagkat yung pong mga idinudulog sa atin ay may mga dokumento. Ha? At ito pong mga dokumento na to ay magpapatunay na ang mga ginagawa po ng nasabing barangay captain diyan sa may Santo Niño, Parañaque ay ito po. Ha? Kasi nakalagay dito, Barangay Santo Niño, Rodriguez Avenue, Barangay Santo Niño, Parañaque. Attention, Honorable Johnny Campusano, punong barangay, request for payment, conversion of fire truck to service vehicle. No? Bakit naman yung fire truck ay kinumbert nyo para sa service vehicle? No? Samantalang fire truck yan. No? Conversion of fire truck to service vehicle. Bakit po ganon? No? Pagkatapos, ang babayaran, napakalaki. Ha? Samantalang, ang nakalagay po rito, sa mga binabayaran, ay nakalagay dito, 1,755. No? Dismantling of dilapidated water tank of fire truck. O kagaya nga niyan, dilapidated yung nasabing water tank of fire truck ay ginawa mong service na wala pong, alam po ba ng COA ito? Ha? Na sobra-sobra po, repenting of fire truck. Ha? Yung dismantling, dilapidated water tank of fire truck ay ang binayaran po ng material 1,755. At doon naman sa repenting of fire truck 15. 15,000, no? Yan po yung repenting lang ng fire truck. At bukod doon, yung mga labor, napakarami. At napakalaki po. Ha? At sobra-sobra po yung mga ibinabayad at kinokolekta sa City Hall ng nasabing Parañaque. Ito uli, dismantling of steel pins, no? Front of Santo Niño Barangay. Scope of work, material, at dismantling of steel lanes in front of Barangay Hall. Yan, napakarami, no? 256.5, no? 200,000. Grabe, no? At napakarami po nito. 9,190. Grabe, no? Daming binabayaran ng mga tiga City Hall. Pero kala nyo kung magbayad po sila ay kanilang pera. Pero ang totoo ay pera po ng taong bayan yan. Ito na naman. Ito po ay taong ano pa ito? 2014. No? April 1st, 2014. No? Perimeter fence rehabilitation. Tricycle Station, Livelihood Building, JP Rizal Street, Barangay Santo Niño, Parañaque. Painting work. Ayan po yung nakalagay dito. Probation of Sukalo wall. Repair of steel pins, no? Napakarami ng binabayaran, no? Ay unang taon pa lamang niya po ito. Unang taon pa lang ng pag-upo niya,
gumawa na po ito ng milagro, no? Repenting, relamping of stage. Ha? Yan po ang mga nako ay iisa po ang nasabing mga contractor nito o yung construction na gumagawa sa nasabing section repenting work, no? Napakarami. 76,320. Grabe, ha? Section repenting work lamang ito, ha? May mga additional pa po 'yan. Ha? Iisa rin po yung nasabing gumawa nito at traffic flow enchantment, no? Tricycle Station Jefe Rizal, Barangay Santo Niño, Parañaque. Ang binayaran na naman dito 38,177. Oh, grabe, ha? Tungkol lamang sa traffic flow itong binabayaran ng City Hall, no? 38,000 pala. 38,177, no? Ang binayaran. Construction of mill, urinal. Ha? Ito yung sinasabi po natin. Ito po, lahat po yan, no? Dokumentado po ito. Ha? Baka akala nyo, Kapitan, ito po, construction of mill, urinal. Ha? Ang bawat isa. Ha? Nakalagay dito. Yung total amount ng request nila, 96,273. Oh, 96? Oh, di ba grabe? Ang halaga ng bawat isa na urinal lamang. Isang yero po yung nakabaluktot na ganon, tapos 4 na paa na tubo, ha? Ng GI. Pagpalagayin mo ng stainless yun sana, kung stainless, ha? Pero hindi pa rin po aabot ng 96,000 ang isa. No? Biro mo, yung isa na kinunang po natin na matagal na pong binayaran, taong March 2014, ha? 2014 pa po ito, March 21, 2014. Bayad na po ito, no? At nung mabayaran, ayan na po, nung kunan po natin, 2 yero, ang naging halaga po niyan, sa 2 yero at 4 na paalamang, kasintaas lamang po natin, yung taas ng nasabing no, 4 feet lang yata yan, at 96,270 ang halaga ng nasabing construction of mill, urinal, no? Yan po. At siyempre, kapag naging 2 yon, oh, di ba? Sobra-sobra na po yan. Ha? Dito naman po, ganun din po, yung isa. Ha? Ang naging total din po, 96, no? Parehas 96. At sa Maydalya naman to, corner De Los Santos Street, Barangay Santo Niño, Parañaque, no? Yan po yung mga inirereklamo ng nasabing overpricing, no? At sobra-sobra po ang ginagawa po ng nasabing mga taong yan, no? At sinasamantala habang sila ang mga nakaupo sa pwesto na yan. Sana naman ay wag naman nilang masyadong samantalahin habang sila ay nanunungkulan birang isang barangay captain, no? Sa nasabing Parañaque. At dakuan muna natin uli yung nasabing tiga Barangay Santa Cruz, Talisay, Dait, Camarines Norte, no? At binabati natin yung si Edna Jimenez, no? Na siyang laging nagte-text po sa atin tungkol doon sa mga anomalya diyan sa Bicol, no?
At mabuhay ka dyan, ha, Edna. At sana lahat po ng mga anomalya dyan, i-text mo nang i-text sa akin para nang sa ganon ay malaman ng taong bayan kung anong mga katuwalian ang nangyayari dyan sa may Talisay, Barangay Santa Cruz, Talisay, Daet, Camarines Norte. At halos ng PCR dyan ay ating pong ina-atensyon, no? Maging saan man yan sa buong Bicol, no? Ating pong ina-atensyon ng ating mga kapulisan. Lahat ng opisyal po ng ating pamahalaan dyan dapat kumilos dyan sa nasabing abortionist, no? Na bawal po yan sa batas po ng tao, sa batas ng Diyos. Bawal po yan mag-abortion kayo ng bata o sanggol na dinadala sa sinapupunan ng kanilang mga ina. Kung kayo man ay walang takot sa Diyos, maging sa tao, sa tao wag kayo matakot, pero sa Diyos, yung karma po niyan, pag dumating po sa buhay nyo yan, hindi nyo po masasabi at hindi nyo kayang bayaran ang lahat ng karmang aabutin ninyo sa buhay. No? Alam nyo, kapag gumawa ng milagro ang nasa taas dahil naaawa po yan, no? Doon sa mga inilalaglag po ng kanilang mga ina at ito naman kumukonsente at nag-aaral ng paglalaglag ng sanggol sa sinapupunan. Abay, delikado po yan, no? Yung ilalaglag yung bata at napakarami po niyan. Napakatagal na raw po yan na namamayagpag sa iba't ibang lugar sa buong Bicol at lumipat lamang po dyan sa nasabing Barangay Santa Cruz, Talisay, Daet, Camarines Norte. No? Hindi ko po kayo titigilan dyan. No? Ang pinagtataka ko nga lamang po, hanggang ngayon, yung letter po natin ay wala pa rin daw po doon sa area na yon. Kaya magpa-follow up na naman po tayo doon sa post office kung bakit ganon. Gaano katagal, registered mail naman yung ating binayaran para malaman po natin, no, kung ano na ang nangyari. Pero may mga tao po tayo doon sa Bicol, sa Barangay Santa Cruz, Talisay, Daet, Camarines Norte na siyang nagpa-follow up kung nasaan na yung letter na galing dito sa opisina, no? At doon daw ay talamak na ang waiting. Lahat po ng lugar dyan sa nasabing Bicol, basta sa lahat ng mga probinsya, talamak po ang waiting dyan at kinukonsente po yan ng mga gobernador, mayor, provincial director, chief of police, commander, at doon sa pinakamababa. Kinukonsente po yan, no, ng lahat po ng ating mga opisyal ng ating pamahalaan. Alam nyo kung bakit? Dahil sa patuloy po nila na yan ay gatasan para doon sila kumuha ng kanilang pinanggagastos at pinamimigay doon sa mga tao na nangangailangan. Sana nga ganon, no? At wag nilang suluhin. Milyon po ang kinikita. Bilyon-bilyon ang kinikita niyan. Kaya baliwala sa kanila kapag narinig nila, inilabas sa TV, sa radyo, sa dyaryo, baliwala lamang po sa kanila yan. Ang pinakamasakit, kapag natumbok mo sila, tsaka sila aaray at magagalit sa iyo. Pero ang totoo, madalas po natin sinasabi sa kanila na yang mga ganyan ay kanila pong aksyonan. Kahit sample dito, sa buong Metro Manila hanggang sa probinsya, talamak po ang 1602. Nasaan po yung one strike policy natin at saka yung no-take policy po natin na pinalabas po ng ACRPO at saka ng ating PNP chief at saka ng DILG. Nasaan po yung inyong paninindigan at DILG Secretary Marrojas at saka Chief PNP, no? Buti na lang, buti na lang po nagkaroon ng konsensya at binitiwan na rin si Purisima. Nakita nyo, wag nyong takpan kung sino man
yung talagang may kasalanan dyan sa pangyayari ng 44 SAP member ang namatay sa Maguindanao. Kaya po tayo, ang sabi nga natin, ipapuputol ko ang daliri ko kapag nakasuhan nyo po ang nasabing mga taong yaan. No? At kapag napakulong nyo, kagaya ni Purisima, si Presidente, labas si Presidente dahil hindi raw sumunod na yung kanyang kautusan na makipag-coordinate sa buong AFP. Sino ngayon ang mananagot niyan? Binitawan na kayo ng Presidente. Hanggang sa kasalukuyan, sino ngayon ang nakakasuhan? Wala pa rin. No? At nakikialam na ang Department of Justice tungkol dyan kung sino ang dapat kasuhan. Makakasuhan po ba natin ang lahat ng mayroong kinalaman? Kayo maniniwala na ang makakasuhan lamang po dito ay yung mababa na nagsasakripisyo. Sige, sabihin nyo sa akin kung maniniwala kayo o hindi doon sa aking mga sinasabi. Ako po ay isang komentarista lamang para nang sa ganon ay maiparating ko po sa inyo, no? Na wala pong mangyayari sa investigasyon po ng mga senador na yan at congressman. Hanggang sila ay sila, no? Kasi tingnan nyo, lahat po ngayon, pati DAP, di ba nasangkot na rin? Ang sinasangkot na naman ngayon, yung nasabing mga hindi kasama nung una, ngayon nakasama na kasi mga kalaban sa politika. Kaya wala pong pinakamaganda niyan. Maghiwa-hiwalay na kayo. At wala pong mangyayari dyan. Baka yung kagalingan po ninyo, kagaya ni Senador Cayetano, di ba? Si Grace po. Ako maniniwala ako pag dumating ang araw, kayo mag-aaway-away. Tingnan mo sa Makati. Siyempre, hindi matatanggap ng mga Binay yun dahil nagkaroon sila ng TRO. Pagkatapos yung kabila ay mayroon namang ibinabang order para sa suspension o pagsuspende doon sa mayor ng Makati at saka sa kanyang mga konsihal. Sino ngayon ang talo? Sino ngayon ang nagwawagi? Di ba? Laging ang talo dito ay ang taong bayan. Kapag dumarating po sa ganyan. At hindi rin po ako naniniwala na walang halong politika yung nasabing harassment. Harassment po ang tawag na dyan Biruin mo, libo o daan. Ang mga pulis na ipadala mo dyan, yung mga special task force, no? O yung mga SAP, ang ipapadala mo dyan. O baka mamaya, yung pagpapadala nyo na naman po dyan, ay magkaroon na naman po ng problema. No? Ay ako, panawagan ko po, kung sino po yung tama, siya sana ang mamayagpag dyan sa may Makati. Wala po akong kinikilingan dyan. No? Ang gusto lamang po natin, ay malaman po natin yung mga katotohanan na dapat ay malaman po nila kung papaano po yaang sinasabi po nila. Sino ang papaniwalaan? Yung TRO ng Supreme Court o yung order ng nasabing ombudsman? Okay, pero bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, no? Mag-commercial muna tayo. Huwag po kayong bibitaw, muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card,
tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig! Okay, at congratulations diyan sa nasabing anak ni Kapitan Balubal, ano? Si Claire, no? At yan, at graduating siya ng 24, no? Sa St. Scholasticas Manila College, no? At yan po ang ating binabati at pinupuri natin dahil yung kanyang anak na babae ay talagang nakapagtapos ng BS Biology, no? At yan po, no? At atin pong makikita yung nasabing picture niya. At yan, no? At BS Biology, no? Claire Pike Balubal, no? At yan po yung ating ano, at kita ba? Hindi masyadong kita dito, no? At yan. Okay. At yan po ang ating kaibigan, ano? Kaibigan po natin yung kanyang tatay at yung kanyang daddy, no? Na si Captain. Yan. Balubal, no? At commander po yan ng nasabing ano ng Manila. At yan po. At sana ay lahat ng mga anak natin na makikita natin ay nakatapos, ano? Isang karangalan po ng kanyang buong pamilya, ng kanyang ama, na makitang ang kanyang anak ay nakatapos sa pag-aaral, no? Congratulations po. Yan po ang presidente ng Liga ng mga Barangay dito sa Pasay, si Tonya Cuneta. Pakisulat mo, ha? Pakilagay mo. At binabati natin, napakabait, no? Napakabait yan. Presidente ng Liga ng mga Barangay dito sa buong Pasay. At yan po ang ating isa sa hinahangaan dito sa buong Pasay.
napakabait po niyan. No? Wala na siguro nga susunod pang kuneta na mamamayagpag dito kung hindi habang siya ang presidente rito. Ako'y naniniwala sa mga susunod na araw, siya ay isisigaw siya ng kanyang mga kababayan upang tumakbo sa 2016, no? Hindi naman nakakapanghinayang no? Dahil yung nasabing kanyang mga legacy o yung mga nagawa niya sa buong Pasay ay tandayan na may alaalang siya na talaga, no? At parang si Mayor Bernabe na bago umalis ay nagtanim ng kanyang mga proyekto. At oo nga pala, maalala ko yung nasabing spider na bako na binili na imported. Yun ang hinahanap ng taong bayan dyan sa Parañaque. Mayor Edwin Olivares, nagtatanong lang po tayo, nasaan po yung spider na bako na binili po sa ibang bansa ng dating mayor, no? At yung dating mayor po na yan ay bumili ng mga lote para ipamigay doon sa mga mahihirap na tao dyan sa Libo, no? Sa buong Parañaque. Binayaran po yan ng cash, no? Cash po ang binayad ni Mayor Bernabe dyan sa mga lote dyan. At doon sa mga ibinayad, nagkaroon po yan ng mga resolution, no? At diyan ay makikita po ninyo na legal yung kanilang mga biniling lupa, no? At kaya nga po tayo ay sabi nga po natin ang napakaganda kapag ka ikaw ay nanunungkulan, ang lagi mong pahalagahan yung inyong mga nasasakupan, no? Kasi pag pumasok ka sa politika o sa politiko, lalaki ka man o babae ka man, ang laging nasa isip mo ang iyong nasasakupan. Una, ang iyong nasasakupan. Pangalawa lamang ang iyong pamilya. Pero hindi po ganun ang lumalabas no? Siyempre, ang nangyayari po ngayon sa ating mga politiko at politika, ang una sa kanila ay ang kanilang pamilya. Tama. Tutulungan muna nila ang kanilang pamilya bago kayo. Pangalawa lang po kayo. Pero yung iba naman na naninindigan na una ang aking mga nasasakupan bago ang pamilya. Kanya-kanya lang po yan. Kaya ako naniniwala na hindi lahat ng mga nanunungkulan bilang mayor, governor, congressman at senador, barangay captain, ay inuuna muna nila ang ibang tao bago ang kanilang pamilya. Hindi po ako naniniwala dyan. Ang pinaniniwalaan ko po, yung nakikita ko, no, ng dalawang mata ko, na halos karamihan, 95% ng mga politiko natin sa buong bansa, hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, hindi marunong pumarehas, panay pagnanakaw, panay pandarambong sa kaban ng bayan. Sobra-sobra na po ang kanila nakukuha sa taong bayan, wala pa rin pong katigil-tigil. Ang pinakamabigat doon, habang sila ay nanunungkulan, panay pagnanakaw sa kaban ng bayan ang kanilang mga ginagawa, hindi yung para gumawa ng mga project, no? Dapat gumagawa po sila ng project, kahit maging magnanakaw man sila, ay ipakita po nila sa taong bayan na kung bakit nauubos ang pera at kaban ng bayan ay dahil sa mga proyekto, hindi sa kanilang pagnanakaw. No? Kaya ngayon, nakita nyo, halos karamihan po na nakakulong ngayon, panay pandarambong, korupsyon, panluloko sa taong bayan. O, di ba? Nakita na po natin ang mga resulta. Kagaya ni Senador Bong Revilla, nakakulong
dahil sa plunder. Plunder ba? O korupsyon? Yung pagtanggap sa mga PDAP. Yung PDAP na wala po namang mga nagawa ng mga proyekto. Kagaya ni Senador Enrile, wala rin. Kagaya ni Jingo Estrada, yan ang may mga kaso. At ngayon na naman, sumusunod na naman yung mga Lorin Legarda. Marami pa susunod. Habang hindi natatapos ang issue po kay Napoles, marami pa po ang susunod. Ito nga sa aking imahinasyon lamang, sa aking pansariling pananaw lamang, ito ay mga pakawala, ng ating mga nakapwesto sa ating gobyerno. Maniniwala po kayo na hanggang matatapos ang 2016, wala pong mangyayari dyan sa isinampang kaso nila kay Napoles. Maniniwala po ba kayo? Yung mga isinangkot na lamang na kalaban sa politika, baka makulong. Kasi, kanya-kanyang panahon po yan. Ako, maniniwala po ba kayo na ang mga nakakulong ngayon ay kalaban sa partido? Pero kapag hindi po kalaban, kahit anong gawin mo, kahit magnakaw ka ng pera ng kaban ng bayan, wala po kayong problema. Dahil hindi po naman kayo kakasuhan ng nasabing mga nakapwesto na yan. Sana naman po ang paninindigan ng chairman ng nasabing ombudsman at saka ng COA, lahat po sila, at saka ng BIR, dapat pag-aralang mabuti nila kung sino-sino ang kanilang dapat habulin, kung sino-sino yung mga nagpayaman, sino-sino yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Yan po ang kanilang sundan para nang sa ganun lahat na po at maubos yung mga lahi ng mga magnanakaw sa buong Pilipinas. Hindi po natin sinasabi at hindi po natin binabanggit ang kanilang mga pangalan, pero alam po ng nasa ibaba at nasa itaas yan kung sino-sino ang mga magnanakaw sa ating pamahalaan. Maging dyan sa custom. Sa custom po, habang yaang mga nasabing chairman ng nasabing si Mission, talamak pa rin po ang nasabing corruption. Kutong dito, kutong doon, tong dito, tong doon. Kaya nga po tayo, hindi po tayo magkanda sa wata, Tapos, yung nasabing mga ukay-ukay na sobra-sobra na ipinadadala rito sa Pilipinas, ibinebenta po at ginagamit ng mga politiko at malalakas at maimpluwensyang tao dito sa Pilipinas para lamang magamit nila sa kanilang pangangampanya. Makita nyo, lahat po ng mga ukay-ukay, yung mga pinaglumaan sa ibang bansa, dinadala po yan dito. Hindi bali sanang dalhin dito para yan sa mga nasalanta ng bagyo. Ay idinudonasyon po yan sa kanila. Pero saan po napupunta yan? Kay Juan de la Cruz, kung sino po ang chairman, kung sino po ang pinaka-influensyang tao, nandoon po yan mapupunta. At yung mga kasunduan, lagi pong hindi nawawala yan. Yung under the table, sa kanilang mga tanggapan, hindi po mawawala yan. Kaya dapat, pansinin po natin, pagtuunan po natin ng pansin, lahat po ng mga lumalabas dyan sa costume. Ang mga pinakikita nila, ng mga nahuhuli nila, saan po nadadala? At saan po yung mga impounding ng nasabing mga container van na kanilang mga nahuhuli, kagaya ng mga nabubulok ng mga paninda dyan na galing sa ibang bansa. Mga pinaglumaan na dinadala po rito sa Pilipinas, pinibenta rito ng sobra-sobra at napakamahal na presyo. Grabe kayo. Hindi pa kayo tamaan ng mga kidlat sa inyong mga tanggapan. Sana naman
ang Haring Kidlat na ating kaibigan, lahat po sila ay matamaan. Sobra na ang paghihirap ng taong bayan. Kaya ang mga bagay sa inyo ay tamaan ng kidlat at kulog, no? At bumuka ang lupa diyan sa inyong kinatatayuan at kinaupuan, para nang sa ganon lamunin kayo ng lupa at nang mawala na po ang lahat ng alimatik sa ating pamahalaan. Alimatik na siyang ayaw umalis sa kanilang mga pwesto, kahit ayaw na po ng taong bayan sa kanila, pinipilit pa rin po na sila ang manungkulan. Grabe. Ah! Hindi talaga maalis yung katiwalian sa ating bansa. Only in the Philippines, no? Kaya nga po tayo, ang lahat ng ating panawagan sa ating mga kaibigan, no, na hari ng kidlat, na sana sila ay ayan, okay po, nasabihan ko na po mga laptop computer dito sa amin sa Bicol. Okay, at lahat po yan, no? At ito po ay ang ating mga tiga Bicol ay lagi pong alerto sila at nakatutok sa ating programa, sapagkat ang ating mga isinisigaw, yung mga talamak sa kanilang panunungkulan, mga chief of police, mga mayor na ayaw umaksyon kahit na dumadaing na sa kanila ang kanilang mga nasasakupan. Kagaya po ng mga nagparating po sa atin. Ha? Yung mga nagparating po sa atin na talaga naman pong nako, ikaw Inspector Gonzales, ha, ng Barangay Santa Cruz, Talisay Daet, ha, sana wag ka namang karmahin, ha, sa iyong ginagawa, sapagkat pati yung mayor ng nasabing Talisay, Barangay Santa Cruz, Talisay Daet, Camarines Norte, yung mayor po dyan, aba, ay kumilos ka. Baka ang akala mo, patulog-tulog ka sa pansitan na lahat na lumalapit sa iyo, kahit hindi mo pansinin, ay makakalabas din po yan. Alam nyo kung bakit? O kagaya po niyan, na-text po ako nila, no? Ay kung dyan ay matigas po kayo dito sa buong Metro Manila, isisigaw ko po kayo sa buong mundo na ang panunungkulan po ninyo ay ginagamit po ninyo para sa pansarili lamang po ninyo, at hindi nyo ginagamit para proteksyonan ang mamamayan ng Barangay Santa Cruz, Daet, Talisay, Barangay Santa Cruz, Talisay, Daet, Camarines Norte. Dapat binibigyan nyo ng proteksyon kayong mga nanunungkulan dyan na mayor at saka chief of police, ha? Inspector Gonzales, ha? Mahiya ka naman. Mabuti pa yung 44 SAP, ha? Nagsakripisyo, ilinaban ng pukpukan. Ayun, kahit namatay sila, bayani sila. Pero ikaw, Teniente Gonzales ng Daet, Camarines Norte, wala kang magawa dyan lamang sa abortion? Samantalang pwede mo namang gapangin yan at ipahuli sa iyong mga tauhan, mag-imbestiga ka. Para nang sa ganon, huwag kayong patulog-tulog sa pansitan. At lahat na po yata ng ating kapulisan, no? Panay papogi lamang kayo, pero pagdating doon sa mga asunto na nilalapit sa inyo, walang mangyari sa mga kaso. Kaya dapat sa inyo lamunin nang bumuka ang lupa at nang mawala na po kayo sa ibabaw ng lupa. Yan ang mga kaibigan natin, ano? Ay sabi nga natin, wag sanang dumating sa punto na kayo ay karmahin. Abutin nyo itong sunod-sunod na putok ng baril at yung Armalite, no? O yung machine gun na talagang nako,
ay nakita nyo naman yung naging bayani na 44 PNP SAP, no, na lumusob sa Mambasano, Maguindanao, ay nag-sacrifice, no, dahil sa order ng kanilang commander. Pero hindi dapat mangyari yon. Ha? Nakikiramay po ako, ha. Ay ayaw ko na pong talakayin yan sapagkat ako'y naaawa doon sa ating mga kaibigan, no, na mga namatay. At sana lahat ng buong pamilya nila ay matulungan ng ating pamahalaan o ng presidente ng Pilipinas, yung ating mayayaman, mga milyonaryo na hindi naman po nagbabayad ng tax, no? Ang dami dyan. Si, we, you. Nako, grabe. Ha? Grabe po. At talamak po. Yung mga pabrika nila naglalakihan, bumubuga po ng mga usok, maruruming usok, no? Kontaminado na po yung mga ilog natin. Kagaya na lamang po ng ilog Pasig. Ang sinasabi ng mga nasabing humihingi ng mga suporta, tulong sa ilog Pasig para paluwangan, pagandahin. Pero ngayon, nakikita nyo, tingnan nyo sa Pasig. Ang Pasig po, yung mga gilid po, ay ginagawang sinisemento. Imbis na paluwangan, laliman, sinisemento po. Ewan ko kung anong balak po ng ating mga opisyal ng ating pamahalaan. Panay po katiwalian, kawalanghiyaan, no, corruption sa ating bansa, hindi po mawala-wala, no? At sana lahat ng ating mga nasasakupan ay maging maayos naman po sana itong darating na 2016. At sana rin hindi po magamit yung PCOS machine, ha? Yung POCOS machine, ha? Dahil yaan ay ginamit sa pandaraya, pandarambong. Kahit na ikaw ay bumoto sa sarili mo, mawawala pagka ginusto po ng PCOS machine o HUCOS machine. Ha? Yan po ang magnanakaw na machine ng mga boto. Kaya dapat magkaroon po ng manual na bilangan na lamang, no? O kaya itaas na lang ang kamay ng mga bumoboto para hindi na po madaya ni Sixto Brillantes Cuno. Kaya nagretiro na po yung tatlong mga mandarambong sa COMELEC, no? Ewan ko kung mayroong panlilitaw dyan. At kapag ka may lumitaw pa rin dyan sa nasabing COMELEC, ay talagang ayaw na nila ng parehas na laban, no? Kaya kung i-attention mo lamang lahat ng nakaupo dyan, ang tanong nga natin sino ba ang may karapatan para maglagay ng mga COMELEC officer sa nasabing mga opisyal na yan, no? Di siyempre, ang presidente, kung sino yung presidente, siya ang pagka ginusto niya na ilagay si Juan de la Cruz o si kahit sino ang kanilang ilagay dyan, basta sila ay ilalagay po nila, no? Kahit walang alam, kahit mandarambong yan, ay gagamitin nga po no? Sa nasabing nalalapit na national election. Kaya kayo, mga kababayan ko, matuto na po tayo ngayon darating ang 2016. At lahat po ng mga tatakbo na yan, yung mga mandarambong, wala pong ginagawa sa kanilang mga opisina kung hindi magtago kapag dumarating po yung sweldo, tsaka lamang po sila dumarating at yung kanilang mga commission, mga kickback sa lahat ng mga transaksyon o mga proyekto ng tao, yaan po ang kanilang inaabangan lamang tuwing akinset katapusan. Yung mga kagawad natin ng barangay na hindi mo man lang makita kapag sila ay nanungkulan bilang isang kagawad,
Saan ka nakakita ng mga kagawad na hindi mo makita sa araw-araw doon sa kanilang opisina? Kung hindi lamang pupunta roon kada linggo at kukuha ng kanilang mga allowance. O, di ba? Kaya nakakatakot isipin na tayong mga mamayan, huwag na po tayong magpaloko sa mga taong yan. Hindi po dapat, no? Hindi po dapat na sila ay atin pong ipakita sa kanila na marunong din po tayo sa mga ginagawa nila, na kontrahin po natin ang lahat ng kagustuhan po nila. Kagaya ng mga ano na yan, yung mga opisyal na tatakbo ngayon 2016, no? Wala na po tayong magagawa sa kanila sapagkat nakaupo na po sila eh. Pero kapag ka dumating ang nasabing halalan, doon nyo na po gamitin ang inyong kaalaman at yung inyong galit. Ipakita nyo po sa kanila na hindi nyo po sila iboboto. No? Ipakita nyo po sa kanila na hindi nyo na sila iboboto. Para nang sa ganon, yung mga susunod na lahing sali ay maging matino na po. Kaya nga po yung sinasabi natin yung mga SK chairman, no? Noong mga una, wala kang makikita tatakbo na SK chairman. Pero ngayon, dahil naturuan na rin po ng mga nanungkulan na barangay captain at mga kagawad para mangurakot, bata pa tinuturuan na kasi. Kaya tingnan nyo, nag-aagawan na naman kapag ka dumating ang eleksyon ng SK sa 2016. Kung papayagan sila at sasabihin walang budget, no? Pero ang totoo, naka-budget po yan. Ang tanong po natin, saan po napupunta yung mga budget ng SK natin? Saan po napupunta yung mga era at iniipit po ng bawat mayor, gobernador, para lamang kapag ka ikaw ay kalaban sa politika, hindi ka nila bibigyan ng era. O yung RPT mo, ipit na ipit, uunti-untiin nila para ikaw ay magsawa at hindi na makagalaw sa iyong kinalalagyan. Para lamang maibigay sa iyo, kailangan sumuko ka at magmano ka. Samantalang hindi po nila pera yan. Pera ng taong bayan po yan. Pera nyo na pinagtsagaan nyong kolektahin sa inyong barangay. Niloloko lamang po kayo ng inyong mga nasasakupan. At niloloko rin po kayo ng inyong mayor at gobernador. Kaya kayo dyan, sa nasabing Barangay Santa Cruz, Talisay, Daet, Camarines Norte, mabuhay po kayo dyan. Hayaan po ninyo at hindi ko po titigilan yung abortionist dyan, yung naglalaglag ng illegal at masama po yan na practice sa isang kumadrona o kung ano man yan, dapat dyan ay makulong at yaan ay mahuli na at matapos na po ang kabaliwan ng nasabing abortionist na yan, no? Illegal practice. At ang isa sa pinakamaganda rito ay sana makita na po natin, malinawan na po natin ang lahat ng ating mga ginagawa sa ating pamahalaan. Kagaya na lamang po na sinasabi natin na ikaw, Inspector Gonzales, ng nasabing Barangay Santa Cruz, Daet, Camarines Norte, ay umaksyon ka naman doon sa nilalapit sa iyo na abortionist o illegal practice ng nasabing abortion. Mayor ng Daet, Talisay, Camarines Norte, kayo'y mga umaksyon para na sa ganon
ang taong bayan ay hindi po masabi na kayo ay mga inutil sa inyong panunungkulan. O nasabi, o baka naman kaya hindi po kayo gumagalaw dyan dahil may mga kasunduan. Aba, hindi po ako naniniwala dyan. Ha? Baka kayo ay may mga kasunduan buhat doon sa mga abortionist na yan at may mga parating sa inyong mga tanggapan. O kahit na ang hepe ng nasabing Barangay Santa Cruz, Talisay, Daet ay maghihinala tuloy sa iyo na ikaw ay tumatanggap ng mga parating. Sino man ang tumatanggap ng mga parating na yan, galing doon sa masama, sa ginagawang pag-aborsyon o yung paglaglag ng bata, ay hindi po magandang pangitain. Makukuha nyo pa na ipakain sa inyong pamilya niyan, pamilya mo, para lamang mapanatili yung nasabing abortionist dyan sa inyong nasasakupan? Hindi dapat mangyari po yun. No? Kaya kayong mga tiga Barangay Santa Cruz, Talisay, Daet, Camarines Norte, mabuhay po kayo dyan dahil ibinubulgar po nyo ang lahat ng katiwalian dyan ng inyong mga mayor, chief of police, provincial director, at governor. No? Pero ako naniniwala po ako na ang nasabing governor dyan ay kikilos para ipatupad yung inyong mga kahilingan. At hindi po ako naniniwala na ang nasabing gobernador dyan na si Egay Talyado ay papasakop sa ganong mga sistema. No? Alam ko may prinsipyo po. At ang nasabing tanggapan ni Mayor Egay Talyado ng Barangay Santa Cruz, Daet, Camarines Norte. No? Diyan sa Kapitolyo. At binabati natin ang lahat ng mga nandyan. Yung staff na nasabing Kapitolyo kay Nicodemos Velas. At sir, ay binabati ko kayo at inaabangan nyo yung letter ko, no, papunta dyan para maaksyonan na at matapos na po yung kahangalan ng mga nasabing nag-a-abortion sa inyong nasasakupan. Gaya ng mga pagputol ng troso dyan ay yung mga illegal waiting 16 auto ay talagang dapat na ipagpatuloy lamang ng ating mga kaibigan na mga nanunungkulan. No? Kaya yan po yung isa sa pinakamaganda at makikita po ninyo na kapag kayo nilalapitan ng inyong mga kababayan na tumihingi ng tulong, bukas sana sa inyong palad na sila'y patuloyin at bigyan ng aksyon yung nasabing karaingan. Hindi munting kahilingan yan. Napakahalagang kahilingan po niyan. At personal po nila na si Edna Jimenez ang dumudulog po sa inyong tanggapan at ng kanyang mga kasamahan at mga concerned citizen dyan sa Barangay Santa Cruz, Talisay, Daet, Camarines Norte. Kaya mabuhay po kayo dyan sa Daet, Camarines Norte, Talisay, Barangay Santa Cruz, sa buong Bicol region. No, binabati ko po kayo. At sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa programa po natin ay yung mga reaksyon at reklamo po ninyo, pwede po nyong i-text sa akin sa 0908-11-2637. Yan po yung sa Smart at yun naman sa Globe 0906-112-7237. Yan po yung mga contact number natin. At kung gusto nyo naman po nyong
buksan ang ating email, yung Yahoo natin, ay pwede po ninyong i-type lamang sa Google yung aking edo_56stronger35@yahoo.com, para makita po ninyo na agad-agad po ay aaksyonan po natin yan at hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natatapos ang inyong mga idinudulog. Sa abot po ng makakaya ng inyong lingkod, tatalakayin po natin yan. Kapag sila'y nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan, ipapanalangin po natin yan na sana sila ay matuluyan, mabingi at mabulag. Yan po yung ating kanilang ipapanawagan po natin sa Haring Kidlat, na sana ay matuluyan na po sila. At wag po sana sila, ay kapag kinarma po sila, ay nakakatakot, wag na po. Ay sana bigyan po sila, pitikin po sila, salingin po sila ng nasa itaas para nang sa ganon, magising po sila sa katotohanan na hindi po sila nandyan para lamang sa kanilang pansariling kapakanan o para magnakaw sa kaban ng bayan. Hindi po. Kaya po kayo nandyan. May blessing po ang itaas sa inyo para kayo ay tumulong sa lahat ng nangangailangan. Gaya po namin. Hindi po kami itinalaga rito. Kami po ay gusto namin maglingkod at makatulong sa ating mamamayan. Yung mga nangangailangan ng tulong na pwede naman po nating ipagkaloob, hindi po sa pera, sa tulong na kanilang gusto na maiparating sa atin. Kagaya po ng mga inilapit dito ni Sally Gomez, eto po, gaya po ng inilapit po nila, ay kung titingnan po ninyo, ang lahat po ng yaan ay sila po ang nagparating po ng letter na to. Kaya mabuhay ka, Sally Gomez, at talagang desidido kayo na iparating natin yung inyong mga kahilingan. At ang inyong lingkod po ay gagawa po ng masusing investigasyon. At ito ay ipaparating po natin sa mga kinaukulan na dapat sino ang mga nangangasiwa dyan sa nasabing relocation na yan. NHA ba? DSWD ba? City Hall ba? Lahat po sila ay gigisingin po ng inyong lingkod. Para nang sa ganon ay makapag-courtesy call po tayo doon sa nasabing mayor ng Parañaque. At dito ay makikita po ninyo, kaya tayo ay ang pinaparating po natin dito yung mga sulat po nila, yung text lamang po nila ay napakahalaga na po. Bagamat yung mga text ni Edna Jimenez ng Barangay Santa Cruz, Talisay, Daet Camarines Norte, ay hindi po pinakinggan ng personal ng kanilang mga nilapitan. Pero tayo po ay tinanggap po natin sapagkat ito, yung kanilang mga text ay napakahalaga po. Hindi po sila mag-aaksaya ng panahon, oras, o i-text sa akin kung hindi po napakahalaga para sa kanila na matigil na po ang katiwalian at kawalanghiyaan ng nasabing abortionist. Di ba? Kaya po tayo ay panawagan natin, laging-lagi ang panawagan po natin, matuto po kayo na mag-react o magsumbong sa lahat ng mga katiwalian dyan sa inyong lugar. Huwag po natin tigilan hanggang sa dumating ang national election sa 2016. At kapag lahat ng politiko na yan na hindi po gumalaw sa inyong inilalapit, huwag na po ninyong tangkilikin
kapag dumating po at humingi ng tulong o boto sa inyong mga kamag-anak o sa inyo kahit kanino sa ating lahat. Huwag na po natin sila tangkilikin. Para nang sa ganon, maubos na po ang kanilang mga sinindihan. No? Kapag sabi nga lahat ng bagay sa mundong ibabaw, lahat po, kung may umpisa, ay may katapusan. Kung ikaw ay naluklok dyan ng taong bayan din po ang mag-aalis sa inyo sa inyong tungkulin. Naniniwala po ba kayo? Governor, Mayor, Chief of Police, Barangay Captain, lahat po kayo nanunungkulan. Taong bayan pa rin po ang mag-aalis sa inyo sa inyong panunungkulan. Kaya lahat po ng inyong mga ginagawa ng mga katiwalian sa inyong bayan, dapat ay makita po ninyo na ang lahat ng inilalapit po sa inyo ay agad ninyong tugunin at agad ninyong aksyonan para nang sa ganon, kayo ay kanilang palakpakan. Kayo ay kanilang hangaan. Kayo ay mapanatili nila dyan sa inyong posisyon. Ganon. Sana. Pero bago tayo magpatuloy, no? Isang commercial ulit tayo. At wag po kayong bibitaw, ha? Muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At yan po yung ating tinatalakay, no? At ipakita mo nga uli yung ating kaibigan. At para na sa ganun ay mabati natin muli sa nasabing graduation nila, no? At yan, ano? At si Captain Balubal yan, ano? At yung kanyang anak ay makikita po natin, no?
ay talino, no? At St. Scholastica College, Manila, BS Biology, at saka si Miss Tonya Cuneta, no? At yan si Claire, no? Si Claire Pike Balubal, best thesis, graduate March 24, 2015, no? St. Scholastica College, Manila. Yan po, congratulations, Pike. At sana ay pagka-graduate mo ng BS Biology ay siguro ang ganda na ng hanap buhay nito. Makakatulong na sa kanyang mga pamilya, no? Ganyan ang dapat na sinasaluduhan natin. Ang magagaling na pulis na kagaya ng kanyang ama, si Captain Balubal, no? Ay napagtapos nila ang kanilang magandang anak, no? Mabuhay ka, Pike Balubal, no? At yan, sa 24 po yung kanilang graduation, no? At nandiyan pa ba sa yung picture? Oo. At yan po ang nasabing yung picture ni President Tonya Cuneta. Yan. At yan po ang isa sa ating kaibigan na presidente po ng Liga ng mga Barangay sa buong Pasay, no? Napakagaling po konsehal, no? Ng nasabing Pasay. At yan lamang po kaisa-isang Cuneta na natitira sa buong Pasay, no? Iyan na lamang ang nanalong Cuneta. Kaya ako naniniwala na kapag kayaan ay tumakbo sa susunod na 2016, ako'y naniniwala number 1 siya sa puso ng kanyang mga kababayan, no? Dito sa Pasay. At ako, sabi ko nga sa hugis pa lamang ng muka ng mga kandidato ay nakikita na po natin kung sila ba ay mapagsamantala sa kanilang panunungkulan o hindi. Pero yan, ang presidente ng nasabing Liga ng mga Barangay sa buong Pilipinas, si Tonya Cuneta, ay nakikita po natin, napakabait po niyan lapitan. At halos lahat po ng mga barangay chairman dito sa buong Pasay na 210 yata ang barangay o 225 barangay ay lagi po niyang naalalayan ang mga barangay captain. So, nang nakaraan lamang ay nagkaroon sila ng conference, no? Sa nasabing ayan, at inadapt nila yung batas ng konseho. Kaya binabati ko at pinupuri natin ang napakaganda at napakagalang, napakabait na presidente ng Liga ng Barangay dito sa Pasay, si Tonya Cuneta. At good luck po, at doon sa sa iyong panunungkulan na ipagpatuloy mo, no? Hanggang sa abot ng iyong makakaya. Natulungan ang lahat ng mga barangay, turuan. Huwag po silang patay-patay sa kanilang mga panunungkulan. At huwag po silang maging pabaya sa kanilang panunungkulan. Lalo yung mga nasabing drugs sa inyong mga nasasakupan, dapat sugpuin po ng nasabing mga barangay captain. Sapagkat sila ang unang-una na nakakaalam kung ano ang mga trabaho ng kanilang mga nasasakupan. Dapat lahat ng mga barangay captain, lahat ng chief of police, lahat ng provincial director, lahat po ng hepe ng ating kapulisan ay kumilos, labanan ng droga sa ating bansa para nang sa ganon
ang mga salinlahi po na ating mga kabataan ay huwag po silang malulong sa masamang bisyo. Matanda, bata, may edad, mahirap man o mayaman, biktima po ng nasabing drugs na yan. Kung bakit nakapasok po yan dito. At sabi nga, dala-dala po yan ng mga sundalo nung araw habang sila nakikipagdigma para wag makatulog. Yan po yung ginagamit nila para ipansanggalang sa antok habang sila po ay nakikipaglaban. Sana hindi na po yan dinala rito sa Pilipinas. Sana lahat po ng magdadala niyan dito ay wag na pong makarating. Maubos na po yung nasabing mga sinasabi po natin na drugs sapagkat napakarami po ang biktima niyan ng mga kabataan. Kahit ang matatanda, mahuhusay na pamilya nasisira dahil sa masamang bisyo. Makikita nyo po, nilalabanan na ang kanilang mga magulang, pati mga kapatid, papatay, manre-rape, lahat po ng masamang bisyo ay kung ano ang kanilang maisipan, agad-agad nilang ginagawa. At kapag napagtripan ka, yaan po ang pinakamasamang bisyo. Hindi bali kung ang pagtritripan po niya ay maghanap buhay, hindi ang pumatay o ang magnakaw. Pati ang kanyang magulang nanakawan po ng pera. Kung wala po siyang makuhang pera, gamit ang kanyang ibebenta. Marami po dyan na atin po nakikita ng dalawang mata natin sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila hanggang sa buong mundo. Yan po ay talamak kung bakit nakapasok po yan dito. Pero nung panahon po ng dating Presidente Marcos, isa sa nasabing nahuli na Chinese ay pinabaril po niya. At yun ay natakot. Bakit kaya po niyang gawin? Bakit hindi po nating gawin? Para na sa ganon, matapos na po ang lahat ng paghihirap ng taong bayan, hindi po habang panahon ay magpatuloy sila sa masasamang bisyo. Lahat po ng mga nabiktima niyan na kung hindi nasa kulungan, nasa rehab, kundi nasa rehab, namatay na. Kung hindi namatay, nag-aaral pero hindi nakatapos ng pag-aaral. Kaya marami po ang biktimang ganyan na hindi na po dapat nangyayari sa Pilipinas o sa buong mundo. Lahat ng bagay po ay may katapusan. Lahat ng bagay may simula at katapusan, no? Parang kanta po 'yan, no? At 'yan makikita lamang po natin. Ito ay para sa ating mga kababayan na lahat ng mga sumusuporta sa ating programa o tumatangkilik, no? At nanonood sa ating programa, lahat ng inyong mga ipinararating dito sa abot po ng makakaya ng inyong lingkod ay gagawin po natin yan sa pamamagitan po ng aking komentaryo at kaalaman para na sa ganon lahat ng mga nasabing mga may bisyo na yan, lahat po yan ay maputol na, no? At ang katiwalian sa ating bansa ay matigil na. Lahat po ng mga mandarambong sa ating bansa at mga katiwalian ng mga opisyal ng ating pamahalaan, sana po ay matapos na po ang mga pangyayaring ganyan. Gaya po na nangyayari doon sa Makati, na talamak po ang corruption. Dito rin po sa Parañaque ay talamak ang korupsyon at wala na pong katigil-tigil ang lahat ng bagay dito sa ating mundo. Ang kanilang kinikilala ay salapi, kwarta, pandarambong ang kanilang mga ginagawa. Kapangyarihan na gamit para sa pansarili lamang kapakanan, pero hindi po nila mabigyan ng proteksyon ang taong bayan na kanilang mga nasasakupan. Bakit?
Mas importante sa kanilang buhay ang kanilang tungkulin. Mas importante sa kanilang buhay ang pandarambong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan po ang importante sa kanila. Hindi po importante sa kanila na ikaw, na kanilang nasasakupan, ay kanilang pagsilbihan. Kailangan lamang po kayo kapag ka sila ay tatakbo na sa kanilang posisyon. Gaya na nalalapit na 2016 election, ayan, kailangan na naman po kayo nila. Hihingi na naman po yan ng tulong sa inyo upang iboton nyo sila. Kakamayan kayo kahit napakarumi ng inyong kamay. Pero kapag ka nanalo na po sila, ano po ang gagawin ninyo? Wala. Ang kanilang mga pangako na napako, lahat na sinasabi nila, kayo, kapag ako ay naluklok dito sa pwestong ito, tutulungan ko kayo, bibigyan ko kayo ng magandang hanap buhay, bibigyan ko kayo ng proteksyon, bibigyan ko kayo ng lahat ng bagay na hindi nyo nakakamtan sa tanang buhay po ninyo. Walang mga api sa inyo. At lahat ng reklamo nyo ay tutugunin ko. Lahat ng ihilingin nyo mga proyekto, gagawin ko. Pero hindi po sinabi ng nasabing mga opisyal na yan na nakapwesto sa ating pamahalaan na kapag ka sila na ay nakaupo, ang kanilang iniisip, mabawi agad ang kanilang mga ginastos. Mabawi agad at sumobra po sila, tumubo pa ng doble-doble doon sa kanilang ginastos ng eleksyon. Halimbawa, gumastos po sila ng 20 million o 50 million sapagkat ang isang mayor 200 million ang ginagastos ng isang mayor hanggang doon sa vice mayor. Ang mga kagawad naman po ay gumagastos din po ng humigit kumulang sa 10 milyon, no? 20 milyon para ikaw ay manalo at sa iyong kandidatura para pag sa ganon yung iyong panggastos sa mga susunod ay mayroon kang budget, no? Na hindi po dapat nangyayari sa ating bansa. Kaya nga po lahat na nanunungkulan sa ating bansa, walang inisip kundi ang magnakaw sa kaban ng bayan. Bakit? Dahil yung ginastos po nila noong mga nakaraang eleksyon, kanila pong babawiin yon ng sobra-sobra pa. No? Kung gumastos sila ng 200 million, gagawin po nilang yan 40 million. 400 million dollar na po yun. Para na sa ganon, sobra-sobra. Pero kapag nabawi po nila yan, at sumobra pa sila ng ganon, ay wala pa rin po silang katigil-tigil. Kaya yun po yung ating panawagan na sana sa susunod na eleksyon, maging aware na po kayo, maging mapaghanda, mapagmasid sa lahat po ng mangyayari sa ating bansa, sa mga halalang darating. Kaya wala na po tayong oras, no? Ilang minuto na lamang po. At syempre, doon sa ating mga kaibigan, dyan sa nasabing Barangay Santa Cruz, Talisay, Dait, Camarines Norte, kay Edna Jimenez, mabuhay po kayo dyan. At saka yung mga concerned citizen na siyang umaantabay sa ating mga programa at yung mga inyong idinulog sa atin ay inaaksyonan po natin yan, no? Wala po tayong pakialaman doon sa mga tinatamaan, bato-bato sa langit, dyan sa Bicol, sa buong region ng Bicol, bato-bato po sa langit, ang tamaan ay masapul na po. At yung mga katiwalian na ayaw pong aksyonan, yan din po sana ang magawa sa inyo. No? At wala na po tayong oras, no? At doon po sa ating mga kababayan na talagang tutok dito sa ating programang Wow Aksyon Balita, maraming salamat sa inyo, no?
Magkita-kita muli tayo alas 3 hanggang alas 5 bukas ng hapon, no? Dito rin po sa programang Wow Action Balita. At syempre, maraming salamat sa ating station manager, kay Ma'am Pinicodemos, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Allen, sa lahat po ng staff ng Kakampi, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang bukas po, magkita-kita tayo. Bye-bye! Napapansin sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay